Lagi nyo sinasabi, fugitive. Lagi nyo sinasabi, dapat arestuhin. Hindi nyo nga maaaresto kasi nga, nasa ibang bansa na. Kayo, bakit nagsasalita na mga tao? Ginigipit niya, kinukulong niya. Tayo, nagalit, ay pinakapatungan ng kung ano-anong kaso. Bluetooth disconnected. Dahil po ang totoo, siya ang mastermind ng nakawan sa bayan na to. Droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Walang hiyaan ang pukin ng inang yan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na ho, mainit-init pa. Rage. Ang tinatawag nilang yung coalition, yung Rage Coalition. Nagsalita na ho. Dito na ho kayo matakot dahil ang ating mga kasamang at kapatid na Muslim dumalo na ho dito sa Rage. Mantakin nyo itong mga durobo talagang pinagpipilitan nila na merong kasalanan si Senator Bato o may kaso daw sa ICC. Patunayan nyo muna yan. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, isang pasada muna sa ating YouTube channel. Kung gusto mo sumali sa ating komunidad, andyan lang po yung join button. Pindutin nyo lang yan at sa dulo ng ating video yung shoutout segment natin. Nako, nangangarap ho maging Senate President ang isang taga Valenzuela. Taga Valenzuela ba ito? Kilala nyo ba si Win? Win or lose? Wala ho akong tiwala dito sa mamang ito. Dahil ito, matagal na hong pumapanig sa mga doromo. Kung ito ay susungkit ng pagka-Senate President, sigurado, pag-iinitan na naman niya ang mga Duterte. At papanig talaga ito na ma-impeach at ma-disqualify at ma-invict si BP Sara sa 2028. Suportado ng minority. Sige! Walang problema. O-11 lang naman kayo Kung gigipitin nyo yung dalawang senador para makasungkit kayo ng 13, teka muna. Maghulos dili muna kayo. Baka nakakalimutan nyo kung ano-ano yung mga pinagagawa nyo dito sa mga senador na iniwan nyo sa ere dyan sa Senate. Tinutulak ng minorya na maging Senate President si Senator Win Gatchalian. Pero magkaroon naman kaya sila ng sapat na numero para Yan ang palitan tanong. si Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang Express Report. Halos 2 linggo na mula nang palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President. Hindi pa man niya nagtatagal, pinag-uusapan na ngayon sa minorya ang muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Kita nyo na. Pinag-uusapan kagad sa minorya. Meron nga sila. Ito kagaya nito. Kanina ho. Nabalitaan natin na meron daw silang bagong fireworks. Ibig sabihin, meron silang niluluto na agawin na naman ang liderato. Baka abangan natin sa Lunes. Pero tatandaan nyo, o-11 lang kayo o-11 lang kayo. Si Senator Bato ay wala na ho. Nasa Amerika na daw di umano, kahit sabihin natin na gumawa pa kayo ng panibagong motion para magkaroon na naman ng panibagong eleksyon diyan sa Senado, ang boto nyo ho ay 11 lang. Kung hindi nyo pa nakuha yung dalawang balimbing, sasyam lang kayo. 24 minus 11. Magkano? 23 minus 1. Diba? 12 versus 11, panalo pa rin. Ngayon, sino na naman ang babalimbing dito at dilipat sa minority? Abangan natin yan. Sa panayam ng Storyco ng One News, ang kanilang napipisil, si Senador Win Gatchalian. Agoy! May tiwala ba kayo dito? Sa mamang ito, nagtatanong lang ho kami. Nakabackup daw sa kanya lahat ng 11 minority members para maging Senate President. Ang aming bet
na naging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Acceptable na siya sa aming labing isa. Labing isa kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Manong, kung di ba sabi mo gusto mo na mag-resign, parang bumaboses ka pa ata. Nagtatanong lang ho kami, parang andaldal mo ngayon. Nung nakarang araw, gusto mo na mag-resign, ika nga, sabi mo, di ba? At saka for your information, o 11, bakit sinasabi mong 11 kayo? Pumapabor kayo kay Win. Ibig sabihin, 12 na kayo? Ganun ba? 9 plus 2, pag pinagsama mo, o 11 lang. Hindi kasi meron siya binanggit dito eh. I-replay natin Ang aming bet na naging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Acceptable na siya sa aming labing isa. Labing isa kami. 11 daw sila. Ang bet nila si Gatchalian. Ilan ba yung babanggain nyo? Di ba 13? Alisin natin si Senator Bato. 12 sila. Paano kayo makakakuha ng 13 boto? Ang kailangan ho kasi ay 13 boto para masungkit ang liderato sa Senado. Wala ho ata na masusungkit na 13 sila. Sino ang tatakutin nila? Yan ang malalaman natin sa Lunes. Na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Nagpahayag din ng suporta sa isang Facebook post si Senator Kiko Pangilinan kay Gatchalian. Gusto raw ng anyay Solid Block 11 si Gatchalian dahil sa naging trabaho nito sa deliberasyon ng National... Solid Block 11! Wow! Yan ang tawag sa inyo. Solid Block 11. Hindi na kayo natakot sa Brave 13? Yung Brave 13? Tapos kayo ang pangalan nyo, Solid Block 11? Doon kami sa sa Brave 13. Diba? Kung ito lang ho ang pagtatapat nila, na sinasabi nilang kakalaban ngayon at susungkitin ang liderato, nako, maghulos dili kayo. Ano ang gagawin nito? Nagtatanong lang ho kami, ito, i-research nyo, abogado ho ba ito? Abogado ho ba ang mama? Kasi, ang impeachment trial ay kinakailangan abogado ang namumuno. Tanong lang nagtanong tayo dito sa partner ko. Ang tanong natin, ito ho ba ay abogado? Anong sagot? Hindi abogado. Paano yan? Si Win Gatchalian ba ay isang abogado? Hindi ho. Ayan ang sagot dito. Ang kanyang professional na background ay nakatuon sa negosyo. Hindi kagaya si Senator Alan Peter Cayetano, abogado. Bukod sa abogado, magaling. Diba? Kung yan lang ay pantatapat nyo, wag na. Anong gagawin yan? Baka mga paho sa rules of law. Kasi ang pinag-uusapan dito, kung ikaw ay gagawa at magpapasa ng bill, kailangan alam mo. Kung ipantatapat mo kay Senator Alan Peter Cayetano, di ba, walang kukunin. Ibig sabihin, mangongolelat. Aray mo. Alis tayo dyan. Kung yan lang naman ipantatapat, tigil-tigilan na natin yung ambisyon na pag-ambisyon na nasungkitin ang pagka-Senate President. Malayo. Malayo kayo sa pagkatao ni Senator Alan Peter Cayetano. Mapunta na naman tayo kay Senator Bato. Bakit pinipilit nilang kunin si Senator Bato? Bakit pinipilit nilang arestuhin? Di ba nasabi na yan? Ngayon, ipapaliwanag at babanatan ni Atty. Salpanielo itong DOJ Secretary. Alamin natin dito. Bakit niya binanatan? Walang at kalokohan lang daw. Kaya since questionable yan, hindi mo masasabing pinatutupad mo ang isang valid warrant of arrest. Kini-question nga eh. So dapat wag mo ipatupad. Kaya wag mo sabihin na fugitive yan. Questionable nga yung warrant mo. Kung sinabi ng Korte Supreme na yung ICC warrant ay naayon sa batas natin. Hindi, Atty. Sal, nagtatanong lang nga tayo eh. Ito ang katanungan natin. Isang maganda na tanong to eh. Bakit tayo niya ipakita yung warrant of arrest sa publiko? Lagi niyo sinasabi, fugitive. Lagi niyo sinasabi, dapat arestuhin. Hindi niyo nga maaaresto kasi nga nasa ibang bansa na. Natakasan na kayo. Buti nga. Senator Bato, magtago ka lang na magtago. Suportado ka ng Pilipino. Huwag ka mag-alala.
Pag tumakbo ka sa 2028, mananalo ka pa rin. At dapat igalang ni Bato. O that's the time. Kung hindi igalang ni Bato at say hindi pa rin sumuko o magparesto, that's the time you call him a fugitive from Yan, justice. tama. But not at this time. Sapagkat ang buhay niya, ang kalayaan niya, nakataya. At kalokohan niya sinasabi ng Secretary of Justice na tinatanong siya, dadali niya na ba sa aeroplano niya, punta sa kasi hindi niya masasabi. Bulahin mo, lelang mo. Nakahanda na yung aeroplano nyo. Kung ano yung ginawa nyo kay Presidente Duterte, yun din ang gagawin nyo kay Bato. Ang problema sa inyo, pinagtatakpan nyo ng pinagtatakpan ang obvious na obvious. Kita nyo? Meron palang info, meron palang nalalaman itong si Atty. Salpanielo na kagaya nung nangyari kay Tatay Digong, gagawin din kay Senator Bato. Hindi, meron nga din nag-post nun eh. Nakahanda na yung isang aeroplano. Buti na lang naisahan sila ni Senator Bato. 'Di ba? At pinapalabas naman nila na kinubkob at parang kumuha daw. Parang ang sabi doon ng mama yung director na ang Senado pala ay taguan ng mga fugitive. Wow naman, sa paratang. Mama, dahan-dahan ho sa pananalita. Hindi pa ho nahatulan si Senador Bato. Bakit ganyan naman kayo mag-akusa? Akusa! Yun ang tamang term na parang yun ang gusto nyong parang gusto nyong kay Senador Bato na fugitive. Nagtatago sa batas. Hindi ho. Kaya sumasagot ito si Atty. Salpanielo. Kitang-kita ang mga kasinungalingan nyo. Ang dapat yung gawin, igalang nyo ang Korte Suprema. Hindi porket walang TRO, pwede nyo lang gawin. Pahayag ng minority senators na hindi daw kinamusta sila ng majority. Yung mga minoriyang ito, hindi nyo naiintindihan yung hinaing ni Senator Cayetano. It's not that you did not make kumusta. Unahin natin Yes. Ang reklamo niyan at ang reklamo ng taong bayan sa inyo, bakit kayo nawala? Yun, Bakit totoo kayo naman. umalis? Alam nyo na nga na may problema ang Senado. Nagkaroon na nga ng prakaso nung morning. Alam nyo na merong banta ang NBI, nakapaikot na nga, armado na nga. Alam nyo kahit na walang nagsabi sa inyo na may gulo, talagang ang tawag doon, sentido común will tell you na magkakaroon ng gulo. At kahit na nga hindi nangyari yung gulo, kung walang gulo, it behooves you, being members of the Senate, to take care of your constituents hanggat hindi nyo na sisiguro na walang mangyayari. Kung yung mayoriya umistambay doon hanggang midnight, bakit hindi nyo magawa? Yun ang iyong pinupuntong yan. Ngayon, sabi nyo, hindi naman totoo na hindi namin kinumusta. Saan nyo kinumusta? Hindi, kasi ganito na lang ang tanong. Kahit naman kinumusta o hindi, dapat nung nabalitaan nila na may ganung pangyayari, dapat pumunta na kagad sila sa Senado. Hindi pinabayaan 'Di ba? Napansin nyo. Yun yung plano talaga. Plano. Kaya nga, hindi natin maiiwasan na tama yung sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na merong ding nagtip na senador na pinaalis na sila dyan. Umalis na kayo dyan. May mangyayari. So, buti na lang yung bagong majority ngayon, may mga puso sa kanilang mga colleagues. Hindi kagaya nung yung minority ngayon na wala, nang iiwan sa ere. Diba? Nagigets nyo, kuha nyo yung punto. Kaya kayong iwanan sa ere. Dahil, wala kasi kayong bilang sa kanila. Ibig sabihin, hindi kayo sumasanib sa mga durobo. Buti na lang talaga. Andito yung mga magagaling at matitinong senador. Ewan ko ba sa mga Pilipino na nagtatanga-tangahan
kahit na yung mga pinapanigan nila ng mga magnanakaw ng mga senador na umaasa sa maleta at mga congressman na mahilig sa maleta, pinapanigan itong mga tanga na naniniwala sa kanila. Di ba? Ewan ko ba sa inyo, mga bulag ata kayo. Yung mga naniniwala sa bangag. Kung mga naniniwala ka sa bangag, di bangag ka na rin. Pinaniniwalaan mo yung mali. Di ba? Alam mo na nga, pinadadalahan ng mga mali-maleta itong mga congressman na ito, sinusuportahan mo pa. Di bangag ka na rin. Eto na, dito na tayo. Dito na kayo matakot. Yung mga kababayan nating mga Muslim, andito na ho sa Rage Coalition. Umaten ho sila. Ano kaya ang pag-uusap dito? Nakakabahala kasi ang ginagawa ngayon ng mga Durobo o yung grupo ng administrasyon, panggigipit. Pansinin nyo, ilang senador na ho ang kinakasuhan at ilang abogado na rin ang kinakasuhan. Pansin nyo? O ngayon, eto, kailangan may reforma. Kailangan may accountability pagdating ng araw. 26, halos Bongbong Marcos Jr. Sino ang nagnakaw nung panahon ni Marcos? Marcos, Kokoy Romualdez. aray, bukin. Sinong nagnanakaw ngayon? Sino? Martin Romualdez. Tapos sino hong kasama nila? Dati, si Ber at saka sino yun na General Esperon sa Metrocom? Abadilla. Sino ngayon ang nagpapatupad ng martial law? Nagurgur nagurgur. Ano natin nawala. Tingnan nga natin. Mukhang nawala Wala. Ayan. Saan sinasabi ni Sergeant Gotesa? Nawala. Gulat na gulat ako. Bagkus ganun, pumunta kami kay Senator Marcoleta. Hindi ko pa kasama si Gotesa. Ang sabi ko kay Marcoleta, Senador, pakinggan mo to. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko yung nagpakilala. Pero sigurado ko, hindi nagsisinungaling to. Nagkita po kami sa isang restaurant. Pinaliwanag ni Gotesa. At sinabi pa ni Gotesa ng panahong yun, nadidinig ko, nung inuhuli po si Pangulong Duterte, nandun ang NBI, nandun ang mga ahensya ng gobyerno sa Maidas Hotel ni Saldico, hinihintay naming arestuhin si Pangulong Duterte. Alam niyo mga kasama, ang sabi ni Senator Marcoleta, Sergeant Gotesa, parang awa mo na. Baka huling hearing na to. Pag hindi ka magsalita, hindi malalaman ng taong bayan kung anong nangyari sa pondo ng ating bansa. At doon po sa aming pag-uusap, tinanong siya, bakit ka lumabas, Sergeant Gotesa? Sabi niya, Sir, kami po sundalo. Sumusunod lang. Nagdadala ng pera. Nung nakita po namin yung flood control scandal na bilyon-bilyon ang ninakaw at yung aking kamag-anakan at kamag-anak ng aking mga kasama nasira bahay, nawala negosyo dahil sa baha, nagdesisyon akong lumabas para na lang po sa kinabukasan ng aking mga anak. Alam niyo mga kasama, mag-isang nagpunta si Sergeant Gotesa sa Senado. Nagpanotaryo, mag-isa. Magkakasama kami nung gabi. Ang sabi ko, Sarge, mauna na ako. Sabi niya, Sir, walang problema. Ako na magpapanotaryo. Pupunta ako sa Senado. Tumawag si Senador Marcoleta ng umaga. Ang sabi ni Senador Marcoleta, Mike, pwede bang pag tinanong sino nagpakilala, sabihin ko ang pangalan mo? Sabi ko, okay lang, Senador. Walang problema. Umpisa pa lang ho. Sinabi na kagad niya, ang nagpakilala sa akin kay Sergeant Orly Gotesa ay si Mike Defensor. Sabi ko, patay na to. Laban na. At doon nga po nangyari. Lumabas si Sergeant Gotesa
At anong ginawa nila? Nung una, ang sabi nila, pro-protektahan. Ilalagay doon sa kampo para proteksyonan si Sergeant Gotesa. Nung huli, under detention na si Sergeant Gotesa. Pinapirma nila ng affidavit na ang sinasabi, nagsalita lang daw siya ng ganon dahil ang sabi ko daw at ni Senador Marcoleta ay bibigyan namin siya ng pera. Nako, yan. At yung kanya pong affidavit, binago na wala siyang delivery ng pera kay Martin Romualdez. At higit sa lahat, yung kanyang pamilya, yung bahay niya, araw-araw binabantayan, tinatakot ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Grabe, Hindi no? ba ang sabi ni Bongbong Marcos, alamin natin ang katotohanan? Hindi ba ang sabi niya, mahiya naman kayo? Bakit nagsasalita na mga tao? Ginigipit niya, kinukulong niya. Tayo, nagalit, ay pinakapatungan ng kung ano-anong kaso. Bluetooth disconnected. Dahil po ang totoo, siya ang mastermind ng nakawan sa bayan na to. Kaya nga po, nung lumabas yung 18 Marines, Nawala. ano ang Yan, reaction mo doon sa kaso nyo ng plunder ni Senador Marcoleta? Alam nyo, ang plunder, non-bailable. Ang sagot ko sa kanila, tumatawa ko at natatawa ko dahil wala kayong kaso. At alam ko, natakot lang kayo na maungkat ang totoong nagnakaw. Yung mga nagsasalita laban sa korupsyon, may kaso. Yung mga nagnakaw, yung nagplunder, yung kasama sa flood control. Nawawala, mga kasama. Live kasi to eh. So anyway, narinig nyo naman. Tignan Walang natin kung- kaso. Pinoproteksyonan pa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Tama. Napansin nyo? Yung mga bumabatikos sa gobyerno, yun pa ang kinakasuhan. Yung mga nagsasabi ng totoo, yun pa ang ginigipit. Yung mga magnanakaw, at mga durobo, wow, sitting pretty. Ang sarap ng buhay, paldo-paldo. Kaya ito, pakinggan nyo, kung ano yung mga hinanaing. Masakit to sa atin, masakit, bukod siyempre, masakit kila Mayor Baste ang nangyari kay Tatay Digong. 'Di ba? Pamilya niya ito eh. Pero tayo nasasaktan din kasi hanggang ngayon wala pa si Tatay Digong eh. 'Di ba? Si former Rodrigo Roa Duterte. Tumakbo. Uy, hindi yun utot ha? Ng presidente. Nagsimula sa may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, 2 lang ang plataforma niya. Drugs and criminality and corruption. 3 pala. Bobo ako sa math eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yang 3 pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay sa ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi na sa entablado, talagang ginawa niya.
Kaya bumaba sa ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Tama. Tama yun. Tama. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Totoo. Totoo yan. Totoo. Ramdam na ramdam namin. Ngayon, because my father, his core, is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend these terms. Because he respects the Constitution. Yon. Yon ang punto. Hindi kagaya ngayon yung nangyayari, yung binunyag ni Ate Amy na may balak itong mga durobo na magkampi-kampihan, i-extend ang termino ng 3 taon pa. Kita nyo kasamaan ng mga ugali, ano? Oh, ngayon, tama yung sinasabi ni Mayor Baste na si Tatay Digong ay abogado. Ayaw niyang i-bend ang batas. Ayaw niyang sirain ang konstitusyon. Sumusunod siya. Hindi kagaya ng mga durobo dahil lang sa maleta at sa kaban ng bayan, kahit tama, gagawin baluktot. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin nung panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Yes! Itong si Marcos, ganun buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Wala! Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Walang hiyaan ang pukin ng inang yan. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence, hindi tawag, utang ina ng kabalo sa tawag ng English ng yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lahat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika. Galing pa noon sa mga Espanyol. May mga peninsulares, insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko pati sa mga maghihirap so that they can they have control over everything. They have control over politicians, they have control over the economy, at sila lang mayayaman, wala silang kompetensya, kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipinong pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya, and that's what they want to maintain. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands, putang ina siyang gago sa. Mali and Niger,
had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites. Kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases, and there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. Yan ang hindi maganda. Diba? Ha? Inalis na nga yan dati ni Tatay Digong dahil ayaw niyang ipahamak ang mga Pilipino kung sakaling pumutok ang hindi magandang pag-uunawaan ng mga kapitbahay na bansa. Dahil madadamay tayo, dahil merong base dito, ang mga puti. Ngayon, pinaalis si Tatay Digong yan. Ngayon, pinasok na naman itong, wala na. Kung ano-ano na lang nasa utak kasi dahil gusto nga nila na sila ang mamuno. Gusto na nasa kanilang kapangyarihan. Kaya ganyan ang ginawa kay Tatay Digong. Kaya tama lahat ng sinasabi ni Mayor Baste. Pero anyway, dito muna tayo magtatapos. For the meantime, syempre, yung shoutout segment natin. Shoutout mula tayo kay si Mang Banat, subscribe niyo yan. Kay Ma'am Luz Kilang, shoutout po, silent viewers from UK, HK, Hong Kong. Romulo Di Venegracia, shoutout sir, lagi kitang nakikita. Lauren Chin, shoutout po sa iyo. November Bless, shoutout po sa Chicago, USA. Shoutout po ma'am. Micaela Stacchio, shoutout po. Arce Jimena, shoutout po. Winnie, Ma'am Winnie, belated happy birthday nagpabati siya sa atin, birthday niya nung last day. Shoutout sa iyo ano ang handa mama? Kwento mo sa comment section. Pedro Unay, shoutout po. Kay Marciana de la Cruz, shoutout po. Mami Lorraine, shoutout po. Annabel Ventura, shoutout po sa iyo. Kid Hasol, shoutout po. Ray Sorbel, shoutout. Artemio Virtudaso, shoutout po. Renato Pamontes, shoutout po. Marciana de la Cruz. And Micaela Rojas, shoutout po. Ayan, kung umabot ka sa shoutout segment natin at kung hindi ka naman umabot, mag-comment ka ho para naman na hindi matabunan. Ayan, hanggang sa muli Bye-bye!